Maligayang Pasko po sa inyo. Akala ko marami ang puyat. At konti na lang ang magsisimba ngayon, ngunit marami pa rin. Alam nyo, ang kwento ng Kapaskuhan ay tatlong bagay po para sa akin. Ang kwento ng Kapaskuhan ay una, ay kwento ng pagpapakumbaba ng Diyos, humility. Pangalawa, ang kwento ng Kapaskuhan ay kwento ng pag-asa na binibigay ng Diyos sa atin. At pangatlo, ang kwento ng Kapaskuhan ay kwento ng pagiging mapagbigay ng Diyos sa atin. So ang sentro po ng kwento ng Kapaskuhan ay ang Panginoon at hindi po tayo. Ang nagbe-birthday ay hindi tayo. Ang Panginoon, Jesus. Isa-isahin natin itong tatlong bagay na ito. Humility. Pagpapakumbaba sa Tagalog. Ang salitang ito po ay mula sa Latin na humilitas o humilis, na ang ibig sabihin ay lowly or humble. Kung titingnan natin yung kwento yung kwento ng pagkapanganak ni Jesus, it is a humble story. Ang Diyos ay pinanganak po sa lugar na kung saan doon nakatira ang mga hayop. Ang mga hayop. Well, as sinners, we could be called hayop. Diba? Kung saan nakatira ang mga hayop. At yung hinihigaan po niya ay isang sabsaban, which foretells na si Jesus po ay magiging pagkain ng mga makasalanan sa isang sabsaban. Mas pinili ng Diyos na ipanganak sa isang lowly na lugar. Isang lowly na lugar. Talaga nga pong mapagkumbaba ang Diyos. Hindi po siya pinanganak sa isang palasyo. Sa isang palasyo. God, our God, is a humble God. Mapagpakumbabang Diyos mula sa taas, bumaba. Para lang mas maintindihan ang tao at para mailigtas ang tao. Ang kwento ng Pasko hindi lang po tungkol sa pagkabata ni Jesus. Pagiging baby ni Jesus. Hindi. Mayroon pa po tayong kwento ng Pasko. Tinatawag nating Paschal Mystery. Papunta po tayo doon. Kaya nga po nung magsimula tayo nung Adviento, sabi ko, maglalakbay tayo patungo sa bundok ng Panginoon. The story in Calvary. Ito'y simula. Pagkapanganak ni Jesus. Humility. Pangalawa, ang kwento ng Pasko ay kwento ng pag-asa. Pag-asa na binibigay ng Diyos sa atin. Napakaganda po ng mga pagbasa ngayon Yung sa Gospel. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Mula sa Kanya ang buhay. Siya ang liwanag. Siya ang liwanag. Ngayong araw, ngayong Kapaskuhan, iniimbitahan po tayo na tingnan kung saan tayo nagsimula. The origin of everything, the beginning of everything is God. Kwento ng pag-asa, dahil tinatawag tayo, partly, na ganito ang Panginoon. Siya'y makapangyarihan at sa Kanya lang dapat tayo umasa. Sa Kanya lang dapat tayo umasa. Kwento ng pag-asa. Sa ating gospel, there's this interplay of darkness and light. At sabi sa gospel, ang Diyos ay liwanag at walang makagagapi nito. Walang makagagapi nito.
Pangatlo, ang kwento ng Pasko ay kwento ng pagiging mapagbigay ng Diyos. Generosity. Ang Kapaskuhan is mainly about God's generosity, not ours. God's generosity. Nasain po ko sa isang parokya, and sa ganitong araw, 25, ako'y nagmisa sa looban, somewhere. Hindi po dito. Nung papunta ako, may isang bata na nasa kanto. Lasing po siya eh. Lasing, tapos may daladalang palanggana. Tinanong ko yung driver, para saan po ba yung palangganang iyon? Father, parang ano po yun, parang buslo na humihingi sila sa tuwing Pasko. Sabi ko naman jokingly, bakit? Siya ba ang nagbe-birthday? Siya ba ang nagbe-birthday? Ang kwento po ng Kapaskuhan is not about our generosity. It is mainly about God's generosity. However, ginagamit tayo ng Diyos na ipakita itong pagiging mapagbigay niya sa pamamagitan sa atin. Pwedeng gano'n. But God indeed is generous. God is gracious. God is gracious. Makikita po natin ito, mapapansin po natin sa kwento. Kahit hindi siya welcome, mas pinilit pa rin ng Diyos na magpakatao para mas maintindihan ng tao. And mainly, nagpakatao po ang Diyos para iligtas kayo, iligtas ako, iligtas tayo. And that is the greatest news sa Kapaskuhan. And so, tatlong bagay po, pinapaalalahanan po tayo that God is with us. Emmanuel, He humbled Himself for us. Secondly, that our God is our only hope. Siya lang po ang pag-asa. Siya ang simula ng lahat. At pangatlo, na ang ating Panginoon ay sadyang mapagbigay. God is gracious. Maligayang Pasko po sa inyo lahat.